na lang yung nakaraang piyesta sa Quiapo, mga kapatid, di ba? Ilang milyon yung sumali doon sa translasyon. Ang sabi sa balita, more than 2 million. Ay, ang dami, mga kapatid. And I'm sure, bawat isa doon ay nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Wala namang sumali doon na tatawag kay Satanas. Hello? Yung 2 milyon na yon, iisa ang tinatawag nila, Panginoon, Panginoon. Kaya lang, sinong Panginoon? Yung tinatawag nila doon. Ang tinatawag nilang Panginoon doon, hindi ang Panginoon na pumarito sa lupa, namatay sa krus, nabuhay na magmuli at umakyat sa langit. Hindi siya yon. Ang tinatawag nilang Panginoon doon ay isang idol. Isang nasunog na estatwa na may pasan-pasan na krus. Yun ang kanilang tinatawag na Panginoon, Panginoon. Alam nyo, nakakalungkot lang isipin, mga kapatid. Sa dami ng mga tao na nag-observe niyan doon sa Maynila, at I'm sure pati sa Mindanao, sa Visayas, yung mga gumaya ng translasyon na yan, hindi talaga sila nagbabasa ng Bible. Sa palagay nyo, bakit hindi nila yun na nalalaman? Well, ang sisi na kanino? Mga pare. Why? Kasi mga pare, kinukonsinti nila yung practice of idolatry, which is the number 2 commandment. Thou shalt not bow down, thou shalt not worship images, idols made in the likeness of man or anything in heaven and on earth. Yung number 2, second commandment, hindi po yun itinuturo ng mga pare, mga kapatid. Examining why the Roman Catholic Church has only 9 commandments. Spot the difference between the two lists of the 10 commandments. The second commandment of God is, Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation of them that hate me. Have you noticed what is missing or deliberately removed in the Roman Catholic Church version? Now, can you see how the RCC managed to replace the second commandment and still maintain 10 items in their list? Pasensya na po sa mga nakakapanood, pero this is the truth. This is reality. Pananagutan ninyong mga pare. Bakit niyo itinatago ang katotohanan? Sinusumpa ng Diyos ang sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Alam natin yun, kaya lang mas pinaniniwalaan natin
yung aral ng Vatican. Ano ba yung aral ng Vatican? That the Bible or the tradition of men is equal with authority of the Bible. Yung kasi ang isang doktrina, mga kapatid, sa mga pare na nag-aral sa seminaryo. Sa kanilang pag-aaral, pinag-aaralan din nila yung mga peculiar doctrines of Catholicism. At isa doon, mga kapatid, ang tradition daw na kanilang ginagawa ay equal authority with the Bible. Kaya ibig sabihin nun, kung ano ang ginagawa nila mga piyesta, yung mga ganitong tradisyon, yun daw ay kapareho lang ng sinasabi sa Bible. Do you agree? Nagdi-disagree nga yung Bible sa idolatry, tapos sasabihin ng mga kaibigan natin sa simbahan na yan na walang masama doon. Hindi nila alam, may curse ang sin of idolatry. No? Hindi nila naintindihan. At mas problema pa ng buong bansa kapag ang bansa po ay binigyan ng Diyos ng sumpa.
Kasi buong bansa na yan eh. No? Kung ang buong bansa ay lumalaban sa Diyos na Espiritu, kung ang buong bansa sumasamba sa Diyos at hindi sa totoong Diyos, of course, God will be displeased. And in the displeasure of God, pwedeng mayroong curse, sumpa na maranasan ang bansa. Hindi yun maiintindihan ng mga tao na hindi nagbabasa ng Bible. Pero sa mga nagbabasa ng Bible, alam nila may koneksyon yung mga sumpa na pumapasok, nangyayari sa isang bansa. Alam nila yun sapagkat galit nga ang Diyos sa mga sumasamba sa Diyos-Diyos. Even God's chosen nation, Israel, nung nasa wilderness sila, mga kapatid, nung umakyat si Moises, dagdag ko lang po itong kwento na to, umakyat siya sa bundok para kunin yung 10 Commandments. Anong ginawa po ng mga tao? Kinonsinti nila si Aaron, tsaka si Miriam, gumawa tayo ng Diyos. Yung mga alahas nyo, mga ginto, pagsamasamahin natin, gagawa tayo ng rebulto na golden calf, yung baka na yari sa ginto. Nung gumawa sila ng ganon, nagsisasayaw-sayaw na sila sa paligid ng rebulto na gintong calf, baka, no? Nung bumaba, si Moises dala yung 10 Commandments, na-disappoint siya. Dismayado siya sapagkat yung lahi ng Israel na nilabas ng Diyos sa Ehipto, bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinned a great sin in the sight of God. You are not worthy to receive these 10 commandments. We're gathered against you, Moses. You take too much upon yourself. We will not live by your commandments. We're free. There is no freedom without the law. Whose law, Moses? Yours? Did you carve those tablets to become a prince over us? Who is on the Lord's side? Let him come to me. You have cursed us. And the people made me do it. Joshua! Joshua! He showed you no land flowing with milk and honey. I show you a God of gold. Come with me. Follow me. Blasphemers, idolaters, for this you shall drink bitter waters. God has set before you this day his laws of life and good and death and evil. Those who will not live by the law shall die by the law. Diba? Nung panahon na yan, ang daming parusa ang Diyos sa mga nandoon sa wilderness, nasa ilang, nandun yung bumuka yung lupa, nilamon yung mga promotor nung idol worship na yun, ng golden calf, nilamon sila. Yung iba naman, no? Ang Diyos biglang nagpadala ng mga ahas, pinagtutuklaw yung mga kumukontra kay Moises.
Tinuklaw sila. 23,000 sa single day. Namatay. Tapos yung mga tao nagmakaawa kay Moises. Sabi ng mga Israelita kay Moises, Moises, patigil mo na yung paggalit ng Diyos sa amin. No? Kinausap ni Moises ang Diyos. Humingi siya ng awa sa Diyos para mahinto yung pagkakatuklaw ng ahas ng mga tao, mga Israelita. Ano ang sabi ng Diyos kay Moises? Moises, gumawa ka ng isang tanso na ahas, ilagay mo sa isang tungkod at itaas mo. Ang sino mang titingin diyan sa tansong ahas na yan, kung sila'y natuklaw, gagaling, hindi na mamamatay. Alam niyo kung saan galing yung symbol of medicine? Doon. Yung tansong ahas na yun nakapulupot sa isang pool, doon galing ang symbol of medicine. Yun pala ay nag-originate doon sa panahon ni Moises, mga kapatid, na yung tanso na yon na ahas, yung pala ay simbolo, yung pala ay propesiya na mayroong ipapako sa krus ng Kalbaryo, at ang sino mang titingin, sumasampalataya doon sa nakapako sa krus na yun, hindi na mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at ang tinutukoy doon ay si Kristo Jesus. So it's all a prophecy, mga kapatid. Yung nangyari sa panahon ni Moises, si Kristo pala yun. Balang araw, ipapako sa krus. At kung sino man ang sumasampalataya sa Kanya, hindi na mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Halapakan natin ang Panginoon.